Ang buhay nga ba natin ay tulad ng isang sugal? Minsan ay panalo at minsan ay talo. Patuloy ka pa rin bang lalaban? Maswerte ko sa sugal. Walang upuan sa sugalan na hindi ako nanalo. Ginawa kong hanap buhay na karagdagan yan. Isinasanla niya sa akin yon. Kahirapan ang nag-udyok kay Lito para matutong magsugal. Turo ng nanay ko sa akin nung araw, para magkasya yan. Pag iuhulog mo sa kawali, itaas mo yung hulog nung itlog. Siyempre, pag mataas ang bagsak nung itlog, kakalat dun sa kawali yon. Hinahati namin yun sa 8. Pero sa kabila nun, masaya naman kami. Naniniwala si Lito na anumang pagsubok ay lilipas din. Kaya nangarap siya na balang araw aasenso rin siya. Nagsumikap siya na maghanap buhay habang nag-aaral. Nagtinda siya ng dyaryo, almusal, kakanin at pinasok din ang pagiging janitor makatapos lamang sa pag-aaral. Ngunit nakaramdam siya ng kakulangan sa kabila ng kanyang pagtatapos sa kursong electrical engineering. Nung nakagraduate ako ng college, I feel something empty in my heart. Something wrong. Hindi ko alam, basta sumibol lang sa dibdib ko na sabi ko, may kulang sa akin. Parang kumambyo yung buhay ko na hinahanap ko ang pagkalinga ng Diyos sa buhay ko. And then, sabi ko nga, natagpuan ko yung sarili ko, nagbabasa ako ng Biblia. Naengkwentro ni Lito ang Diyos sa ganoong paraan. Si Jesus ay naging kanyang Diyos at tagapagligtas. Lumipas ang mga taon, pinakasalan naman niya si Teresita at bumuo sila ng pamilya. Ang pakikibahagi sa mga Kristiyanong pagtitipon ay nagbunga ng paglalim ng pananampalataya ng kanilang pamilya sa Diyos. Patuloy na pinagpala si Lito bilang isang engineer. Dumating ang panahon na halos abot kamay na niya ang matagal na pinapangarap, ang magkaroon ng sariling negosyo at maunlad na pamumuhay. And then dumating yung panahon na nag-resign ako sa company, na wala akong tiyak na pupuntahan. Pero ang sabi ko sa sarili ko, magre-resign ako, I start my own company. Dahil baguhan sa negosyo bilang isang electrical service provider, hindi ito naging madali para sa kanilang mag-asawa. Pasulput-sulput lamang ang mga proyekto sa kanila. Nung nag-resign ako, dahil wala kang fixed income, medyo naano ka rin sa sarili mo na para bang, ba't ako nag-resign? Magkagayon pa man, patuloy na kumapit sa Panginoon si Lito sapagkat naniwala siya na ito ang kalooban ng Diyos sa kanya. Dahil kasi alam ko may plano ang Diyos sa bawat tao. Yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, magtitiwala ka lang sa Diyos eh. Kasi sabi niya nga sa Bible, I will never leave you nor forsake you. Hindi siya binigo ng Diyos. Nagsunod-sunod ang mga proyekto at suppliers niya. Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, siya ay biniyayaan ng sariling lote at nakapagpatayo ng bahay. At hindi pa doon natatapos ang pagbuhos ng pagpapala. Hindi nila inaasahang mapasakamay nila ang isang napakalaking proyekto. Sila ang naging electrical service provider ng isa sa pinakamalaking indoor arena sa bansa. Di ako excited ako kasi mismong presidente ng kumpanya ng isang international construction firm nagpunta sa opisina ko. Sabi niya, I give you a project, sabi niya ganyan. Can you quote on this, sabi niya. Di binigay niya sa akin papel. Ang daming papel. Sabi niya, can you quote on this? Nung tignan ko, sabi ko, malaking project to, sabi ko. Halos 20 milyong piso ang kinita ni Lito. Yun din ang proyektong ginamit ng Panginoon upang umangat ng 5 baitang sa naturang industriya ang kanyang negosyo. Nakita ko, ang plano ng Diyos sa buhay ko pagdating sa ganyan, parang sinulid yan. Na bago dumating doon sa hangganan ng sinulid, tinatalian niya uli para madugtungan uli. Para mag-roll na naman, mag-move on ka na naman.
Yung gamble na sinasabi, parang hindi ko naramdaman yun, kundi I know God, there is a purpose for me. Diba? Sabi nga kay Kristo, may katiyakan ng bawat tao.